Hello, Cancer. Ito yung 40th of August reading ninyo. Sana makuha natin yung energies nyo. Kung bago po kayo dito sa aking channel, please don't forget to subscribe. Pakitap na rin po yung bell icon. Sa mga interesado sa personal reading, pumunta po kayo dumiretso sa aking Facebook page, yung link at details. Nakalagay sa description below. So, hanapin nyo lang yung link dyan. I-tap ninyo and mapupunta na po kayo sa aking Facebook page. So, tignan na natin, Cancer. Lily, spiritual love. New job, career. Ayan, may good news. Pagdating sa trabaho. Yung iba, kung hindi ka pa nagkakaroon ng job, ever, ito na yung moment. Makaka-hire ka na. At yung mga lilipat, ganun din. Matutupad naman yung kahilingan nyo, makakalipat kayo ng trabaho. Pwedeng yung iba, mag-explore kayo ng ibang career. Pwedeng iba, career change. Iba naman, siguro naumay na kayo dyan sa ginagawa nyo, gusto nyo mag-explore ng iba. Pero ang ganda kasi meron kang spiritual love dito. So, malalim. Ito, kung papasok ka ng relationship, o kung meron mang person dyan nagpapahiwatig sa'yo, at kung if ever na matutuloy kayo, magiging magjowa kayo, mag-asawa, kakaiba tong connection ninyo. Malalim siya, kasi spiritual Spiritual yung meron sa inyo. Spiritual connection. Hindi lang siya basta romance, meron ka ring time to get out of a situation. Baka yung iba sa inyo dito talagang ito na yung opportunity para makaalis na kayo sa job ninyo. Ayan Baka iba talagang matagal nyo na ring pinagmumuni-munihan na aalis kayo dyan or may plano na kayo. Ito na yung moment, itong 4th week of August. Ito na daw, ito na yung tiyempo. Kung talagang gusto mong umalis, ito na yung tamang panahon na kumilos ka. Kung talagang gusto mong makaalis dyan sa kalagayan mo or sa kinalalagyan mo. Sa sitwasyon mo or sa kinalalagyan mo, Kumbaga sa pelikula, kung gusto mo nang tumakas, ito na yun. Takas ka na. Kasi mamaya, nandyan na yung kontrabida. Diba? Parang may element ng pressure. Yan natin love life mo, Cancer. Kumbaga, it's now or never. Yan. Kailangan mabilis mag-decide. Realizations. Memories. Curse. Uy. Ano yan? Ayoko na itong card na to. Pwedeng iba sa inyo dito ginagamitan kayo ng love spell na hindi nyo alam. Nagagayuma kayo. Ayan Alam nyo, talamak na yung mga spell na yan kung saan-saan ko nakikita. Kaya mag-iingat kayo. Pero alam mo kung matibay yung faith mo, hindi ka naman tatablan yan. Isa lang ang pinakamakapangyarihan, yung God. Kung naniniwala ka kay God, depende kung sino ba sinasamba mo. Si God ba o wala ka sinasamba, yun lang. Pero yan nga, dito sa love life mo, pwedeng ginagayuma ka. O baka naman the other way around, baka naman ikaw pa tong gumagamit ng mga spells para lang patulan kanyang person na yan. Alam mo, if ever, ikaw yung gumagawa niyang spell, may duration lang po yan. At ang alam ko, times 10, times 100 yung karma niyan. So, hindi maganda gumamit niyan. Niloloko mo lang din sarili mo. Or niloloko lang ng person na yon yung sarili niya kung ginagayuma ka niya. Kasi magigising at magigising din sa katotohanan yan Alam mo, ikaw, masisikmura mo ba na pinatulan kanyang tao na yan dahil under spell siya? Ibig sabihin wala siya sa sariling katinoan para siyang may sanib. Nasaan ang dignidad mo or ewan ko, nasaan ang dignidad yung person na yan?
para lang, masaya ka na nun? Kung satisfied ka na ba nun? Dahil na-inlove siya sa'yo, dahil kinula mo siya, or alam mo yun, dinasalan mo, ginawan mo ng ritual, or nilagyan mo ng gayuma yung iniinom niya. Ewan ko sa'yo. Pero depende sa'yo yan. No? Choice mo yan eh. Pero I assure you, may mga consequences. May karma yan. May parusa yan. Anything na sinisend out mo, ginagawa mo, babalik-babalik sa'yo yan. At saka hindi ba masarap yung feeling na nagkagusto sa'yo yung tao na hindi mo ginawan ng gayuma, hindi mo binulungan, hindi mo dinasalan. Yung kusa ba talaga na minahal ka niya? Kasi talagang mahal ka niya, hindi dahil gumawa ka ng magic spell. O, diba? Choice nyo yan. Kung kayo yung gumagawa niyan, choice nyo yan. O, tignan mo, kung sino man yung ni-magic spell dito, magigising no may realization siya. Alam mo, pag nahimasmasan na yan, hihiwalayan ka rin yan. And in the first place, magtataka yan. Ba't ko ba pinatulan to? O, diba? Para mo na rin ininsulto yung sarili mo. Ewan ko. Yun yung opinion ko. Iba-iba opinion ng mga tao eh. No? So, basta may realization. Whether yung ginayuma yung makaka-realize dito o ikaw. Kasi, set aside natin yung mga pero lumilitaw dito yung hex, yung witchcraft, yung curse. No? Realization. So, kung hindi man may kinalaman dito yan sa mga magic, sa spell, sa curse, pwedeng ibig sabihin lang neto matatauhan ka na. May epiphany. Magigising ka na sa katotohanan. Kung ikaw man to or yung person mo yung magigising dito, matatauan na yan, no? Yung iba dito, nagre-reminisce kayo. Binabalik-balikan nyo yung mga moments ng mga time na kasama mo pa yung person na yan. Marami sigurong naging memories sa inyo nitong person na to, kaya siguro yun pwedeng hindi mo pa rin siya nakakalimutan. No, siguro ganun siya naging special sa'yo. Okay, tignan na natin yung pera kabuhayan. Creativity. Entry level. So, pwedeng iba sa inyo dito related sa arts yung trabaho ninyo. O, kayo yung creative na tao. No, sa halimbawa, any job na, alam mo yun, na may ginagamitan ng creativity. O, pwedeng artist, sabihin na natin, fashion designer, architect, interior designer, ano pa ba? Yung mga may kinalaman ng musikero, dancer. So, ayan. Or, pwede nga sinasabi nito, kung hindi naman yun, pwedeng sinasabi lang, kailangan mo maging creative. Para, alam mo yun, gamitin mo yung creativity mo na kumita ka ng pera. Ayan. Or, kailangan mo maging creative na maghanap, maging madiskarte ka. Na para makahanap ng ibang ways pa na pagkakakitaan mo. So, ayan, mapapakinabangan mo kung ikaw ay madiskarte or creative. Yun yung sinasabi dito. At meron na namang entry level dito. Lumitaw na to sa ibang sign eh. Yun na nga. So, pwedeng iba sa inyo dito, hindi kayo kontento sa kinikita nyo kasi entry level lang. Baka mamaya, pwede nyo namang dagdagan yung source ng income nyo. Pwede kayong pumasok sa pagnenegosyo. Ito nga yung sinasabi ng creativity. No? So, gamitin nyo lang imagination nyo. Marami kayong pwedeng, maraming pwedeng pagkakitaan ngayon. No? Yan. Online nga marami. O yung iba dito, baka nag-a-apply kay trabaho pero entry level lang yung meron.
No? Depende kung kakagatin ninyo yan. Or maghihintay na lang kayo or maghahanap kayo ng ibang opportunity. Or pwedeng kagatin nyo yung entry-level job pero meron kayong additional na kumbaga may part-time pa kayo or may negosyo pa kayo na kumbaga may magdadagdag kayo na iba pang source, no? Again. Merong earth sign energy, Taurus, Virgo, Capricorn. Ayan, oh. Baka may ma-encounter kang ganyan. Uy, alam mo, malakas yung energy na secret dito. Mukhang merong nagtatago dyan or merong tinatago. Kung hindi man, ikaw to ah. Itong person na to, may skeleton siya sa closet. O, diba? May ano to eh, may lihim tong tao na to. Ikaw man ito, kung sino man dyan. Kung hindi ikaw to, basta may tinatago siya. Tahimik lang tong person na to, pero malalim. Ayan o, the moon and the high priestess. So, may katubigan dyan. Akala mo lang, ano ha, tahimik, pero may malalim pala. Diba? Ayan o. Mukhang may ma-discover ka dito. May mare-reveal dito. Kuha naman itong katago na yan with the moon card. Masikreto tong person na to kung sino yung tinutukoy dyan. Kung ikaw man yan, ako masikreto ka. Okay. O baka naman ito si earth sign yung tinutukoy. May tinatago palang sikreto sa'yo. Hindi mo alam. No? Pero huwag ka mag-alala kasi mare-reveal at mare-reveal yan eh. Yan. Kahit na anong tago nito, lilitaw at lilitaw. Yan. Hindi ko nga lang masabi kung kailan. Malay mo, itong 40 of August, ito na pala yung matutuklasan mo. No, hindi mo nga lang inaakala na meron palang tinatago sa iyo yung tao na yan. Pinaglilihiman ka. Okay? So, kailangan maging creative ka. Yun yung sinasabi ni King of Pentacles. Kung talagang gusto mong dagdagan yung kinikita mong pera, gamitin mo yung creativity mo. Mukhang mapapakinabangan mo. Baka naman artistic ka o madiskarte ka. Yan. Yun yung sinasabi ni King of Pentacles. Kasi mukhang malaki yung malaki yung potential mo dito na maging successful ka. So, yan. Kung hindi mo pa na-explore yung pagninegosyo o kung ano man itong tinutukoy dito, try mo, malay mo. Dito kayo maman, no? Ayan, no? Mukhang baka maging successful na negosyante. No, kaysa magtiyaga ka sa namamasukan ka, tas yung kinikita mo maliit lang. Ayan. Pero depende pa rin sa'yo, no? Parang, yun lang yung nafe-feel ko rito. Baka may swerte ka or may talent ka sa pagnenegosyo. At dyan ka pala rin, no? Closing messages mo, take action. O, diba? Kino-confirm niya yung pale. Ito na talaga yung moment na kumilos ka, umaksyon ka. Para makaalis ka dyan sa situation mo. Diba sabi ko nga kanina, it's now or never. Kumbaga sa pelikula, kung tatakas ka, habang nakatalikod yung kontrabida, tumakas ka na. O, habang umihi siya, pagkakataon mo na. So, ayan, take action. Samantalahin mo yung moment na ito. So, baka ito na itong 4th week of August na yung tiyempo. No? Yung tamang timing. And meron ding forgiveness dito. Baka makakatanggap ka ng sorry or ikaw mismo yung hihingi ng sorry. Okay, so ito yung mga nakuha natin dito sa 4th week of August reading mo. Don't forget to like and share. Kung di pa nakaka-subscribe, don't forget to subscribe. Take care and God bless.